Alright mga kapatid, itong si inyong BBM may pangako daw di umano kay BP Sara. Ano ba to, eleksyon? Panoorin nga natin ito na sabay-sabay, wag na natin patagalin. Ito'y galing sa ating Pinas News Portal. Shoutout po kuya, makikinod lang po kami ng inyong balita. Ilalagay ko po yan sa description, isubscribe niyan, dahil naghahatid po yan ng balita patungkol po sa ating Pilipinas. Kung mahal kay Kuya Coach Oli din, shoutout din. Ito ang title, hala, handa na BBM, bagong pangako kay BP Sara. Matindi ito. Sige nga, panoorin natin anong klaseng pangako yan. Here we go. BBM, may bagong pangako kay Sara. Ito si BBM, hindi nyo napapansin, parang tumatakbo ulit na presidente. Puro na lang pangako. Pag-usapan natin yung magiging impeachment, hindi lang, di umano, si BP Sara ang ipapa-impeach ngayong February. Eto na tong February. Pinag-aandaan na po. Pero pati si Bongbong Marcos. Nako Kaya po. pag-usapan po natin. Si BP Sara, nahihirapan sila. Kay PBBM, sa tingin ko, madali lang. Ang problema, kaalyado lahat ni PBBM yung mga pwede siyang ma-impeach. Halimbawa, sa Kamara, sa Senado, sino ba nando doon? Si Tito Sen. O, tapos doon naman sa kabila, sino ba doon? Eh, kupunan nila Romualdez. So, paano ma-impeach si PBBM? Diba? Mabuti sana kung nasa gitna sila. Ay ang problema, kampilat sila kay PBBM. Maging ang ombudsman. Wala talaga. Para sa akin lamang, no? Pero syempre sana manaig po ang kabutihan. Huwag sanang ma-impeach si BP Sara kasi importante po yan na maging presidente sa 2028. Okay? Tuloy tayo. Matapos ideklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte noong nakaraang taon, pinagbawalan din ang pagsampa ng panibagong reklamo. Pero sa February 6, bubuksan na muli ang pagkakataon para sa panibagong impeachment complaint. Okay? At ang palasyo, tila hindi itinangging nagbago ang tindig ng Pangulo patungkol sa posibleng panibagong impeachment complaint laban sa bise. Oh. Ang tanging tugon lamang niya sa akin ay kung ano po ang pagtrato sa pag-iimbestiga sa flood control projects, mga anomalyang flood control projects. Ganon din po ang gawing pagtrato sa paggagawa or sa pag-iimbestiga patungkol dito sa impeachment complaint. Yon. Teka muna ha. Okay. Nagbago. Saglit. Nilagay lang muna natin dito sa, wag na yun si Claire, yung mukha. Ano yung situation? Ayan. Okay. Naalala nyo po, dati, ang stand ng ni Bongbong Marcos patungkol sa impeachment ni BP Sara, parang hugas kamay. No? Parang dumidistansya sa madaling salita. Pero pag tiningnan po natin ngayon, nag-iiba na ng tono ang presidente. Parang ang sabi niya, tatratuhin ko yung impeachment ni BP Sara kung paano niya tratuhin yung pag-iimbestiga sa flood control projects na dapat managot. Hindi niya pa sabihin na tutulungan ko na ma-impeach si BP Sara. No? Marami pang tulay eh. Ang dami pang mga salita itong si Claire, si Manang, no? O yung sangkot, di umano, sa nakawan sa ghost projects ay managot. Parang ganon. Diba? So nag-iba na. Dati dumidistansya siya. Ngayon, managot na ang dapat managot. Okay. So, ikinukumpara etong ghost projects kung paano niya tinatrabaho at saka itong impeachment ni BP Sara. So sa madaling salita, may bago na namang pangako si Bongbong Marcos kay Sara. Ano yun? Ha? Ano sa tingin nyo ang bagong pangako ni Bongbong Marcos kay Sara? Hidden po ito. Ha? Hidden to. Maaaring may pag-uusap si Bongbong Marcos at saka si BP Sara. O hindi natin alam. Pero ito nangangahulugan dyan. Ha? Si Bongbong Marcos pagtatakpan si BP Sara. Okay, nagets ko na. Ganito po kasi yung nangyari sa ICI. Sabi ni PBBM, mag-iimbestiga siya, ICI. Ang pinupunto ng mga taong bayan at yung ibang tinuturo nila si Romualdez. No, ngayon si Romualdez absuelto doon sa ICI. Ang mangyayari ba nito kapag kasi BP Sara nag-imbestiga sila doon sa parang ICI or gagawa sila ng kung ano man, hindi mai-impeach si BP Sara? Parang ganon. Kasi nga
Ang sinasabi ni Kuya Coach Oli dito, sa pagkakaintindi ko doon po sa ICI, walang kasalanan si Tamba. Ngayon dito, ibig sabihin mawawalang sala si BP Sara. Parang ganun ang mangyayari. Wow, ha? Mukhang pangako nga talaga to. Tignan natin. Uy, grabe. Paano naman? Saan mo naman nakuha yung balita na yan? Kay Claire Castro. Pangako niya yan kay BP Sara. Bagong pangako, hindi yung dating pangakong napako, ha? Ngayon po yung pangako. Bakit? Paano ko nasabi? Paano niya ba tratuhin yung pag-iimbestiga sa ghost projects? Paano ba nila nilulutas yung mga magnanakaw di umano sa ghost projects? Yung may mga flood control projects. Paano? Tinatago. Mag-iimbestiga sila pero tago. Parang wala lang. Yung pangunahing sangkot, yung pangunahing, o sabihin nating mastermind, yung pangunahing iniimbestigahan, nililihis. Diba? So, ibig sabihin, ganun ang gagawin nila kay BP Sara. No? Dalawa ang pagkakaintindi ko. Pangalawa, ang pagkakaintindi ko dyan, iimbestigahan nila si BP Sara, hindi nila patatakasin ang mga magnenenok. Parang ganun, no? Parang pantay-pantay ang batas. Parang ganun ang dating yan. Dalawa yan. Pwede talagang i-impeach nila si BP Sara. Pero kung palpak man ang pag-uusapan, doon tayo sa isa. Kasi nga, tinuturo si Tamba, halos ng taong bayan, pero anong nangyari, inililihis. So, parang ganun siguro. Dalawa pa rin, double meaning pa rin. Nakita nyo ba si Tamba Luslos na naimbestigahan? Nakita nyo ba si Bongbong Marcos na naimbestigahan? Hindi, so, wala. sa madaling salita, pagtatakpan ang mastermind. Parang hidden agenda nga. Or pagtatakpan, yung pangunahing dapat iniimbestigahan. Ayun. Sino ba ang pangunahing ini-impeach? Si BP Sara. O di pagtatakpan niya rin. Ang ganda ng ang ganda ng pagkakadiskarte mo dito, Bongbong Marcos, ha? Parang hidden message yun, no? Pero mukhang magiging double meaning pa rin eh. Kasi pwedeng i-impeach, no? Hindi natin kayang basahin ang utak ng mga taga-kabila eh. Kasi nga sabi ni Madam Amy, ako'y bumabase lamang sa sinasabi ni Madam Amy na yung kanyang kapatid gumagamit. Kapag ganun ng tao, mahirap talagang basahin. Diba? Kayo ba kaya niyong basahin yung mga ganung ugali? Mahirap talaga mga kapatid, kaya eto ho ang sa inyo. Mga magnanakaw, sunugin sa apoy. Yeah. Sunugin sa apoy, sunugin sa apoy. Ang mga magnanakaw, sunugin sa apoy. Sunugin sa apoy, sunugin sa apoy. Upang ang mga bangkay nyo, di na One more time. mamoy. Ang mga magnanakaw, sunugin sa apoy. Sunugin sa apoy, sunugin sa apoy. Ang mga magnanakaw, sunugin sa apoy. Sunugin sa apoy, sunugin sa apoy. Upang ang mga bangkay nyo, di na mamoy. Uy. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Alright, huwag niyo pong kalimutan mag-like sa ating video. Salamat po. At sa ating Pinas News Portal, maraming salamat po.